Dear Miss Kay, good day po sa inyo. Pati na rin po sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Gusto ko lang i-share sa inyong channel ang kwento ng aking buhay. Ito po ang kwento sa pagitan namin ni Vic, ang ninong ng aking asawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Scarlett. 27 taong gulang. Isang bagong ina at isang asawang naiwan sa Pilipinas. 1 taon pa lang kaming kasal ni Vince nang magbago ang takbo ng buhay namin. Hindi po ito dahil sa third party kaagad, kundi dahil sa pangarap na akala namin ay magliligtas sa amin sa hirap. Kakapanganak ko pa lamang noon sa aming unang anak nang magdesisyon si Vince na magtrabaho sa abroad. Sabi niya, para raw yun sa amin, para sa kinabukasan ng anak namin. Mahirap ang desisyon pero pumayag ako. Sino ba naman kasing asawa ang pipigilan ng lalaking gustong magsikap para sa pamilya niya? Nung umalis siya noon, nangako siyang hindi kami matutulad sa iba na nagkahiwalay. Hindi niya raw kami pababayaan kahit kailan. Hawak ko ang mga salitang iyon habang tinitingnan ko siyang naglalakad papalayo. Bitbit ko ang pag-asang hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal. Nangungupahan kami sa isang paupahan na pagmamayari ng ninong niya na si Vic. Isa itong retiradong pulis. Malapit lang naman ang bahay ng mga biyanan ko, pero mas pinili ko na lamang na bumukod at mangupahan na lamang dahil sa sobrang dami na rin nilang nakatira doon. Maging ang 2 kapatid kasi ni Vince na parehas na rin may sariling pamilya ay doon pa rin nakatira. Mabait naman si Ninong Vic, 50 taong gulang na siya. Balo, malaki ang respeto ko sa kanya dahil siya rin ang tumulong kay Vince sa pinansyala para makapag-abroad ang asawa ko. Noong una, normal lang naman ang lahat. Maayos namang nagpapadala ang asawa ko buwan-buwan. Nakakabayad pa ako ng upa. Nakakabili ng mga gatas at diaper. At sa totoo lang, nakakapag-ipon pa nga ako paminsan-minsan. Kahit mahirap, kinakaya ko dahil alam kong may asawa kong nagsusumikap sa malayo. Sa mga unang buwan, mahirap talaga. Pero kailangan kong magpakatatag. Malungkot, lalo na kapag naaalala ko siya. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, 2 taon. Unti-unting nag-iba ang lahat. Unti-unting nagbago ang asawa ko. Ang araw-araw niyang pagtawag, naging madalang. Minsan, halos 1 beses sa 1 linggo bago siya magparamdam. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, may problema ba siya, palagi niyang sinasabing sobrang busy daw niya sa trabaho ngayon. Puro daw kasi problema at maraming inaasikaso. Inintindi ko yun, Miss Kay. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan. At maging ang pagpapadala niya ng pera ay unti-unti nang nadidelay. Doon na nagsimulang bumigat ang lahat. May mga araw na tinitipid ko na ang sarili ko para lang may panggatas ang anak ko. May mga gabing umiiyak na ako ng tahimik dahil pakiramdam ko noon mag-isa na ako kahit may asawa pa ako. Isang gabing hindi ako mapakali noon dahil problemado ako. Biglang may kumatok noon sa pintuan. Nung buksan ko, nakita ko si Mang Vic. "Scarlett, ito para sa bata." Sabi niya sabay abot ng kaunting pera. Nagulat ako noon. Naku hindi na po kailangan. Meron pa naman po Sige na, hayaan mo na muna ang hiya. Isipin mo na muna ang bata. Napayuko ako noon. Yung tungkol ho sa upa. Nahihiya na nga po ako sa inyo Tapos mag-aabot pa kayo.
Sige na, ayos lang yan. Basta pag nagpadala na si Vince, tsaka ka magbayad. Gusto kong tumanggi noon dahil ayokong masanay. Ayoko kasing magmukhang umaasa sa kanya. Ayokong isipin niya o ng ibang tao na sinasamantala ko ang kabaitan ng matanda. Pero nung makita ko yung gatas na halos ubos na, tinanggap ko yon. Kinapalan ko ang mukha ko. Mula noon, palagi na niya kaming kinukumusta. Palagi kaming dinadalaw. At sapat na yon para maramdaman ko ang presensya niya. Habang tila iniwan kami sa ere ng asawa ko. Hanggang sa isang araw noon, nilagnat ang anak ko noon, Miss Kay. Wala akong pera. May konti man pero hindi sapat. Sinubukan kong tawagan ang biyenan ko, ang mga hipag ko para sana humingi ng konting tulong. Pero nang sumagot ang mama ni Vince, wala daw siyang matutulong dahil wala naman siyang pera. Ilang beses kong tinawagan si Vince noon para manghingi ng pera, pero walang sagot. Hanggang sa mapilitan na naman akong humingi ng tulong kay Vic. Hindi ito nagdalawang isip. Siya ang naghatid sa amin sa ospital. Siya rin ang nagbayad ng gastos. Siya ang bumuhat sa anak ko habang nanginginig ako dahil sa pag-aalala. Huwag kang nervyusin, Scarlett. Magpakatatag ka para sa anak mo. Hindi ka naman nag-iisa. Sabi niya noon. Simpleng salita pero tumagos sa akin. Hindi ko namalayan na unti-unti, Miss Kay, lumalambot na pala ang loob ko para sa kanya. Hindi dahil sa may ginagawa siyang mali, kundi dahil ginagawa niya ang hindi ginagawa ng asawa ko. Sa bawat araw at buwan na lumilipas na walang kontak kay Vince, mas nagiging malinaw ang presensya ni Vic. Sa bawat pagkakataong lugmok na lugmok ako, siya ang sumasalo. Sa bawat gabing umiiyak ako dahil sa sakit at pagod, siya ang tahimik na naging saksi. Minsan nga tinanong niya ako nung nagkausap kami. Ano ba naman nangyari kay Vince? Hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa kanya, Scarlett. At ikaw, hanggang kailan ka maghihintay? Hindi ako nakasagot noon. Dahil sa totoo lang, Miss Kay, hindi ko na rin alam eh. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Basta ang alam ko lang noon, pagod na ako. At sa gitna ng pagod at hirap ko, may isang lalaking handang umalalay. Kahit na parang mali ang magiging posisyon niya sa buhay ko. At doon, sa pagitan ng utang na loob at pangungulila ko, nagsimulang pumasok ang isang damdaming hindi ko inaasahan at mas lalo namang hindi ko pinlano. At dito magsisimula ang kwento ko. Isang kwentong alam kong huhusgahan din ng marami. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ito nagsimula sa pagnanasa. Wala akong naramdamang ganun kapag magkasama kaming dalawa. At alam kong ganun din ang matanda. Dahil alam kong ang puso ko, hindi ko ito diniktahan. Alam ko na unti-unti akong na-develop kay Mang Vic. Hanggang sa isang gabi, biglang may nag-message sa akin. At doon, naging malinaw ang lahat. Isang babaeng hindi ko naman kilala. Simple lang yung tanong niya noon. Kung asawa ko raw ba si Vince? Kinakabahan na ako noon pero sinagot ko siya ng oo. Sabi ko asawa ko siya. May problema ba? Matagal pa bago siya nag-reply. At nung dumating yung sagot niya, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sinabi niya na 1 taon na raw silang may relasyon ni Vince. Na magkasama lamang sila sa iisang bansa. At ang pakilala sa kanya ni Vince ay matagal na siyang hiwalay sa asawa niya. Hindi ako makapaniwala noon. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang bawat mensahe. May mga litrato siyang pinadala. May mga sinad pa nga siyang screenshot na sinabi ni Vince na may anak na ako sa dati kong asawa pero matagal na kaming hiwalay na 2. Yun yung sinabi ni Vince.
Nung mga sandaling yun, pakiramdam ko, niloko ako hindi lang bilang asawa, kundi bilang babae. Habang ako nandito, naghihintay, umaasa sa asawa ko na meron na palang ibang pinagkakaabalahan. At masakit isipin na kinalimutan niya na ang pamilyang iniwan niya dito sa Pinas. Sinubukan kong tawagan si Vince agad-agad noon, paulit-ulit, pero walang sagot. Nag-message ako, galit na galit, umiiyak, humihingi ng paliwanag dahil ako ang asawa. Hanggang kinabukasan siya nag-reply at iisa lang ang sinabi niya, huwag ko na raw palakihin pa ang gulo. Doon ko tuluyang napagtanto, Miss Kay, na wala na akong aasahan sa kanya. Nawala na akong asawa. Hindi ko alam kung kanino lalapit. Ilang araw akong tulala nun. Nangangayayat na dahil sa stress, kakaiyak at pagod. Hanggang sa tinext ko ang biyanan ko, ang nanay ni Vince. Akala ko kasi bilang ina maiintindihan niya ako. Akala ko may magtatanggol man lang sa akin. May makikinig sa akin. Pumunta ako sa bahay nila. Dala-dala ang anak ko. Umiiyak ako habang kinukwento ko ang lahat. Ang kabit ng anak nila, ang panloloko ni Vince at ang hindi na nito pagpapadala ng pera. At ang hirap na pinagdadaanan naming mag-ina ngayon. Tahimik naman silang nakinig. Ang tatay ni Vince ay nakatungo lang. Pero ang biyanan kong babae, matigas ang mukha. Wala na kaming magagawa dyan, sabi niya. Ganyan talagang buhay may asawa. Dapat tayong mga babae marunong magtiis. At isa pa, dapat magtrabaho ka na rin. Nagsabihin kong wala kaming pera. Wala akong hawak kahit kaunting pera. Nahirap na ako. Doon siya nagtaas ng boses. Wala akong maitutulong pagdating dyan ni Scarlett, alam mo yan. Wala naman kaming pera. At isa pa, hindi namin kasalanan ang nangyari sa inyong dalawa. Baka naman ikaw ang may problema. Natameme ako noon, Miss Kay. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero nakiusap pa rin ako. Humingi pa rin ako ng tulong kahit pautangin lang nila ako. Kahit may porsyento. Para lang sa bata. At para man lang makabangon kami. Pero nagalit siya. Sinabi niyang wag daw akong umasa sa kanila dahil wala silang maibibigay na kahit anong tulong sa amin. Umalis ako noon na parang walang kakapitan. At ang mas masakit pa, sa nalaman kong may kabit si Vince, ang naramdaman kong mag-isa lang pala talaga ako. Pag-uwi ko sa paupahan, nakita ako ni Vic. Kitang-kita niya ang pamumula ng mata ko. Hindi naman siya nagtanong. Inabutan lang niya ako ng tubig. Hanggang sa hindi ko na napigilan ng sarili ko. Umiyak ako sa harapan niya. Lahat ng kinikimkim kong galit, lungkot, hiya, inilabas ko sa kanya. Sinabi ko rin ang tungkol sa babae ni Vince at tungkol sa nangyari sa amin ng biyanan ko. Tahimik lang siyang nakinig. Walang panghuhusgang nangyari. May kakainin ba kayo ngayon? Tanong niya pagkatapos. Tumango ako. Kinagabihan, may kumatok sa pinto ko. May dala siyang supot ng pagkain, gatas ng anak ko. Maraming salamat, Mang Vic. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sige na, tanggapin mo na to. Mula noon, naging madalas ang pagtulong niya. Hindi niya sinabing responsibilidad niya kami. Hindi niya pinapaalala ang utang na loob. Basta nandun lang siya, tahimik na tumutulong, lalo na kapag kailangan ko. Unti-unti ko siyang naging sandalan, Miss Kay. Kapag may problema ako, nandyan siya. Kapag may kailangan ng anak ko, siya ang unang nag-aalok. At sa bawat pagtulong niya, mas lalo kong naramdaman ang kawalang halaga ni Vince. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung malibang nararamdaman kong ginhawa sa presensya ni Vic. Kasi may asawa pa rin ako. Kahit sugatan ako, kahit iniwan ako nito sa ere,
asawa ko pa rin siya. Pero paano ka magiging tapat sa taong matagal ka nang tinalikuran? Hindi pa ako tuluyang nahulog noon kay Vic dahil pinipigilan ko pa rin ang sarili ko. Hindi pa kasi malinaw ang nararamdaman ko. Pero sa bawat araw na mas nakikita ko ang effort ni Vic kahit wala siyang obligasyon sa aming mag-ina, mas nahihirapan akong baliwalain ang nararamdaman ko. Sa pagkawala ng suporta ng biyenan ko at sa tuluyang paglayo ng asawa ko, si Vic ang naging tanging kakampi ko. At sa gitna ng pagkawasa ko bilang asawa, unti-unti akong bumabangon bilang ina. Hawak ang kamay ng lalaking hindi ko inaasahang magiging sandigan ko. Hindi ko pa noon alam kung saan nahantong ang lahat. Ang alam ko lang, sa panahong tinalikuran ako ng mga taong inaasahan kong kakampi ko, may isang lalaking piniling manatili. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Lumipas pa ang mga buwan. Maraming nangyari. Masakit, mahirap, pero tinitiis ko. Hanggang sa isang gabing, hindi ko inaasahan, Miss Kay, na darating yung araw na makakausap ko ang asawa ko. Tumawag siya noon isang hapon. Ang boses niya, katulad pa rin ng dati. Sa totoo lang, kumabog ang dibdib ko. Scarlett, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya ang lahat ng nangyari. Wala akong maiharap sa'yo kaya ngayon lang ako nakatawag. Tahimik akong nakikinig sa kabilang linya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Galit ako, malungkot at nabigla. Lahat ay nagsabay-sabay sa dibdib ko. So anong mangyayari sa atin ngayon? Anong plano mo? Ilang buwan kang walang paramdam. Halos magkakalahating taon na. Doon ko na nilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero sa huli, Miss Kay, hindi pa rin kami ang pinili niya. At tuluyan niyang sinabi sa akin na gusto niyang formal na maghiwalay na kaming dalawa. Kaya siya tumawag sa akin. Gusto niyang sabihin nakikipaghiwalay na siya sa akin. Susubukan kong magpadala ng pera. Dagdag pa niya noon. Pero baka matagalan eh. Marami pa kasi akong ginagastos ngayon. Sana maintindihan mo. Hindi na ako nakapagsalita noon. At sa sobrang galit ko, dinilit ko lahat. Binlock ko siya sa Messenger, sa Facebook, sa lahat. Sana hindi na lang siya tumawag noon. Kasi bumalik na naman ako noon sa zero. Ayoko na. Tama na. Nagkulong ako noon sa silid ko. 2 taon kaming naghintay. At ngayon, sa isang tawag lang, tinapos niya ang lahat. Naiwan kami ng anak ko sa gitna ng kawalan ng tulong at parang walang halaga ang lahat ng pagsisikap ko sa bawat araw. Pagkatapos noon, tumambad sa akin ang isang balita mula sa kaibigan kong malapit sa amin. Nagpapatayo daw pala si Vince ng bahay. Kasama niya yung babae niya. Parang kidlat na tumama yun sa dibdib ko. Hanggang sa hindi ko napigilan ang pag-iyak ko, ang pagkadismaya. Ang lalaking dati kong minamahal at minamahal ako, ngayon ay may ibang tahanan na at may ibang babae nang minamahal. Ang anak naming pinangakuan niya ng magandang buhay at kompletong pamilya, ngayon ay nag-iisa sa kakulangan ng ama. Doon ko naisip si Vic. Tumayo ako at pumunta sa bahay niya. Hindi ko siya tinawagan. Basta naglakad ako pamunta doon, dala ang anak ko. At ang bigat sa dibdib ko. Pagpasok ko, nakita ko siya. Tumingin siya sa akin at agad na naintindihan nito ang bigat na nararamdaman ko. Walang tanong, tahimik lang niya kaming sinamahan. Umupo ako sa sala at huminga ng malalim. Pagkatapos, niyakap ko siya ng mahigpit. Doon binuhos ko lahat ng pinipigilan kong luha. Lahat ng nararamdaman ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko, may nahon niyang sabi, lahat ng nararamdaman mo normal lang yan. Wala kang kasalanan. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Dumaloy ng tuloy-tuloy ang luha ko.
Habang nakayakap ako sa kanya, naramdaman kong unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Ang galit, ang lungkot, at ang pagkadismaya. Lahat ay dumadaloy palabas sa yakap ng taong tapat, maaasahan at palaging nandiyan. Ramdam ko na hindi ko kailangang magsalita para maintindihan niya ang lahat. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pangunawa. At yun ang naging dahilan para humupa ang tensyon sa puso ko. Scarlett, sabi niya sa dulo ng aming pagkakayakap. Huwag mong hayaang sirain ka ng galit. Hindi mo kasalanan ang nangyari. At hindi ka naman nag-iisa. Para saan ba't nandito ako palagi? Magkatabi kami sa sala. Hawak na niya noon ang anak ko. At ang araw na yon, may pagkakaunawaan na sa aming dalawa. Ang bawat haplos niya sa bata, ang bawat pagtitig niya sa akin, lahat ay naging dahilan para bumukas ang puso ko sa kanya. Lumipas ang mga buwan, tuluyan na akong nakapag-isip ng maayos. Nagpa siya akong gawin ang dapat. Magsimula ng legal na hakbang para sa anak namin. Kahit nasa abroad si Beans, pwede naman ako mag-file ng child support case dito sa Pinas. Kailangan ko lang ipakita na inabandonan niya kami at hindi na tumutulong sa bata. May kaibigan ako na nakakaalam sa mga legal na detalye. Ang nagbigay sa akin ng impormasyon at mga dokumento. Habang inaayos ko ang mga papeles at tagahanda para sa kaso, nandun lamang ang presensya ni Vic. Palagi siyang nandyan at minsan siya na ang nag-aasikaso sa bata. Tumutulong sa mga simpleng pangangailangan. Isang hapon, habang nagkakape kami sa terrace ng paupahan, tinititigan ko ang anak ko na naglalaro sa sala. Sinabi ko kay Vic ang lahat ng plano ko. Magsisimula ako ng kaso laban kay Vince. Sabi ko habang umiinom ako ng kape. Tumango siya ng marahan at sinabing, gusto kong malaman mo, Scarlett. Nandito ako para sa iyo at sa bata. Ano man ang mangyari, susuportahan kita. Hindi ko pa rin masabi kung ito na ba ay pagmamahal. Ngunit alam ko sa sarili ko na mahalaga na sa akin si Vic. Hanggang sa dumating ang araw na nakipag-usap ako sa abogado para sa child support case. At sa mga sumunod na linggo, mas lalo naming napalalim ang samahan namin ni Vic. Hindi pa kami nag-aaksyon ng lampas sa respeto, ngunit sapat na para maramdaman ang init sa puso ng isa't isa. Ang bawat simpleng kilos niya, ang pagtulong niya, pati na rin ang pagbili ng gatas at pag-aalaga sa bata na para bang siya ang tunay na ama, ang naging dahilan para hindi ko na rin pigilan ang sarili kong magkagusto sa kanya. Sa huli, habang nakatayo kami sa labas ng paupahan, ramdam ko na ang puso ko'y unti-unti nang bumibigay kay Vic. Hindi dahil to sa galit sa asawa ko, kundi dahil sa kabutihan at pagmamahal na pinakita niya. Pagmamahal ng isang lalaking kahit may edad na, handang tumanggap at mahalin kami sa kabila ng lahat. Sa totoo lang, sa kanya ko natagpuan ang sandalan at kaligayahan na matagal ko nang hinahanap. Ilang buwan din ang lumipas nang mag-start akong aksyonan na idemanda sana si Vince. Pero hindi ko inakala na isang balita ang darating sa akin. Naaksidente daw sa trabaho si Vince. Ngunit bago ko pa man maproseso ang balita, tumawag yung biyanan ko. Scarlett, sabi niya, baka umuwi ng Pilipinas si Vince. Kailangan na mag-aasikaso sa kanya, nang mag-aalaga. Ikaw pa rin naman ang asawa niya. Ang boses niya ay parang kuryente sa dugo ko. Kahit kailan talaga ang biyanan ko, makapal ang mukha. Nanginginig akong nagsalita noon. Alam niyo naman ang lahat ng ginawa ng anak niyo sa akin, hindi ba? Iniwan niya kami. Ngayon sasabihin niyo sa akin na uuwi siya. At kailangan, alagaan ko ang asawa ko dahil asawa niya pa rin ako.
Natahimik siya sa kabilang linya noon. Siguro hindi niya in-expect na sasagutin ko siya. Naramdam ko yung pag-aalangan niya. Scarlett, anak. Kailangan mo munang maging mahinahon. Siya pa rin ang asawa mo. Dapat ay kumilos ka ng tama. Sabi niya pa noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon, Miss Kay. Pasensya na kung nagalit talaga ako. At ilalabas ko yon dito sa channel niyo. Gumisi ako noon. Kumilos ng tama? Nung ako yung nangangailangan ng tulong niyo, kumilos ka ba ng tama, ha? Hindi ko napigilang sagutin ang biyanan ko noon. Nag-init yung ulo ko. Ramdam ko yung bawat galit na tinago ko sa loob ko noon. Alam niyo ba kung paano kami nagutom sa bawat araw? Sa bawat linggo? Alam mo ba yung bawat gabi na umiiyak ako dahil sa kawalan? Walang pera, walang nagmalasakit. At ngayon sasabihin niyo sa akin na maging mahinahon ako. Hindi. Natahimik ulit siya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Pero hindi pa rin ako tumigil. At nung ibinalita ko sa inyong may babae si Vince sa abroad, wala kayong ginawa. Na hindi niyo nga ako kinampihan eh. Alam niyo ba kung gaano kasakit yon? Sige, paano mo matatawag yon na tama? Sa puntong yon, nanginginig na talaga ako. Naiiyak ako at sumisigaw ng buong lakas. Iniwan niya kami, ma. At ngayon sasabihin niyo sa akin na ako, asawa pa rin? Malaking katangahan yan, ma. Hindi. Hindi ko hahayaan ang sarili ko at ang anak ko na magtiis sa taong walang pakialam sa amin. Matagal na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin sa telepono. Ramdam na ramdam ko noon ang panginginig ng katawan ko. Ang galit at ang inis na hindi ko na matiis. Binabaan na lang ako ng telepono noon ng biyanan ko. Siguro hindi na rin niya nakayanan pa. Kinabukasan, magkasama kami ni Vic. Huminga ako ng malalim at tumitig sa kanya. Sa dami ng nagawa mo, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo ha. Sabi ko kay Vic. Tumango lamang to at nakita ko ang ngiti sa mukha niya. Scarlett, masaya ako na masaya ka na ngayon. Naiyak ako dahil sa ngayon, magaan na ang loob ko dahil yun sa init ng presensya niya. At marahil dahil na rin sa nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa pamilya ng dati kong asawa. Hindi ko napigilan yung sarili ko noon nung yakapin ko ng mahigpit si Vic. Salamat ha. Maraming salamat, Vic. Tapos hindi ko sinadya. Hinalikan ko siya sa labi na parehas naming kinagulat na dalawa. Hindi ko makakalimutan talaga yung reaksyon niya noon, Miss Kay. At ang halik na iyon ang naging dahilan para umamin ang mga puso namin sa aming tunay na nararamdaman. Sa ngayon, Miss Kay, masaya ko. Oo, maraming balitang ichinismis ang biyanan ko. Na kesyo wala daw akong kwentang manugang. Na wala akong pakialam sa asawa ko. Pero wala na akong pakialam sa mga kinakalat ng biyanan ko. Dahil alam kong alam ng lahat ng mga taong nasa paligid ko ang hirap na pinagdaanan naming mag-ina noon. Noong panahong iniwan kami ng laking minsan kong binahal. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay, Miss Kay. Salamat po sa pag-ere ng aking kwento at nakaready po akong basahin ang mga magiging komento ng inyong mga listeners. Muli, ako po si Scarlett. Maraming salamat.